Guys, correction lang dun sa part 5 yung tinutukoy ng misteryusong lalaki na babae hindi pala anak ng village chief. Sorry guys, yun lang kaya simulan na natin ang kwento. Habang sa tinutuluyan ng bida may isang libro siyang binabasa tungkol sa mga taong na enlightenment sa pamamagitan ng apoy, at maglingkod sa isang benevolent God. Sinabi sa kwento na ito ang ugat ng Myung cult. However, ang apoy na sinadya upang magbigay ng liwanag ay nagsimulang sunugin ang lahat, kaya ang Diyos ay naging isang demonyo at dahil hindi makapagpaliwanag ang relihiyon ng liwanag ay naging kulto ng demonyo. Habang naglakad-lakad sila sa paligid para magmasid, tinanong si Yaltek sa bida, ipagpatuloy mo ba ang paglalakad mo? Mainit ngayon kaya hanapin na lang natin si Ultaesek at umalis na tayo. Tinanong niya si Yaltek kung wala siya bang nararamdamang kakaiba. Pero walang napapansin si Yaltek ng kakaiba kaya nagtanong siya sa bida na may nararamdaman ka bang kakaiba? Hindi tugon ng bida. Kaya nagtaka na lang si Yaltek, habang nagsasabi ang bida tungkol sa mga mas kaunti ang mga tao kaysa sa mga bahay na narito. Saad ni Yaltek na ang ibig kong sabihin ay karaniwang namamatay ang mga tao sa nayon ng Tear Creek. Tinanong ng bida kung gayon bakit karamihan sila ay mga kabataan? Tanong ni Yaltek na problema ba yan, katamtaman lang siguro ang edad ng nayon? Nagtanong ang bida kung gayon ano ang lagay ng panahon ngayon. Tugon ni Yaltek na maaliwalas ang langit at ang init talaga. Napasabi ang bida na ang init ng araw ngayon. Napasang-ayon si Yaltek. Pagkatapos nilapitan niya ang isang babae at tinanong kung bakit nakaskirt siya sa init na ito, ngunit ang dalaga mismo ay hindi maintindihan kung ano ang kakaibang tanong. Agad na lumapit ang bida sa babae. Pagkatapos hinawakan niya ang muka ng babae na tinanong, hindi mo naintindihan ngunit ang iyong buhok ay puno ng pawis? Tinanong ulit siya ng bida, hindi ka ba naiinitan? Nanginginig na tinanong siya ng babae kung bakit mo ito ginagawa. Agad na sinimulan ng bida ihiga ang babae na sinabi, ako na mismo ang titingin. Habang si Yaltek naguguluhang tinanong sa batang pinuno kung ano ang iyong ginagawa. Pagkahawi ng bida sa palda ng babae nakita nila ang mga sugat-sugat sa kanyang paa, agad na may nagsili parang mga bulaklak sa paligid. Agad niyang kinuha ang isa, sa isip niya ang mga bulaklak na ito ay walang alinlangan na mga poppy na bulaklak, maaaring maganda sila sa mata ngunit ang paa ng babaeng ito, agad niyang sinabihan si Yaltek na bumalik na tayo. Habang sa village chief sa isang tulay kung saan lumilingon siya sa paligid nung nakumpirna na niya na walang nakakita sa kanya, agad siyang lamusong sa tubig. Nakita natin na papunta siya sa isang sekretong daanan sa ilalim ng tubig. Pagkaahon niya sinabi niya, dapat ko na sigurong isipin na lumipat sa ibang lugar, para akong nabasang daga. Habang ang gwardiya ay nagulat sa kanyan, agad siyang tinapik sa ulo ng village chief na sinabi na gawin mo trabaho mo. Pagkasok nila isang silid, saad ng gwardiya na pinapanatili namin ang pagsusugal. Habang naglalakad sila napansin niya ang isang lalaki na nagtatanong sa kalaro niya na itigil mo ang pagpapalit ng iyong mga card. Sa tingin mo ba hindi ko napanako? Tugon ng tanong ng kausap niya kung may patunay ka. Tugon niya na patunay, marami akong patunay. Sinagaw niya sa lalaki na binigyan mo ako ng 10. Malamang binigyan mo ng 4 si Hobong? Tama, saad ng lalaki habang bumubunot ng baraha na pastahan ko ang aking buong pile at ang aking fucking pulso na ang card na ito ay hindi isang ikawalo. Tinanong niya ang lalaki, gusto mong bang tumaya, pero agad siyang sinaksak sa kamay ng village chief at sinabi na wala akong paki kung ito ay 10 o 8 o kung anuman, palasan niyo na agad ito. Agad na din silang naglatuloy habang ang lalaki inaakay na balabos ng 2 gwardiya. Pagkarating niya sa pintuan agad siyang pinagbuksan ng 2 gwardiya. Tinanong ng gwardiya, kaya ba natin yan? Habang nandito ang batang pinuno kung napagtanto niyang walang laman ang nayon, sinabihan siya ng village chief na tumahimik. Sa tingin mo bakit siya nandito? Halata naman kung ano ang hinahanap ng gulo na iyon. Agad pagkapasok nila bumungad sa atin ang isa pang silid. At kapansin-pansin ang mga bulaklak na nasa lamisa at sa isang palayok. Kaya dalhin mo lahat dito, kailangan natin silang trabaho araw at gabi para maabot ang kota. Agad din naman ito naintindihan ng gwardya at may tinanong siya kung narito ba si Ultaesek.
Tugon ng gwardiya na malamang kasama niya ang anak niya katabi niya ito maliban sa kapag nagtatrabaho siya. That's good saad ng village chief at dalhin mo sila pareho dito. Dagdag niya na ay papapunta natin ang anak na babae sa kwarto ng batang pinuno. Kaya't hugasan mo siya ng masinsinan? Tinanong siya ng gwardiya kung hinahayaan mo ang baliw na bastard na iyon pagkatapos mong panatilihing malinis siya sa lahat ng oras na ito. Tugon ng village chief na nakakalungkot, ngunit ang ilang mga sakripisyo ay dapat gawin para sa higit na kabutihan. Kaagad din naman naintindihan ng gwardiya at napasabi siya na ang small lost ghost mababaliw sa isang kamukha niya. Agad na lumipat ang ating eksena sa isang bahay kung saan may isang anak na pinagsasabihan ang kanyang ama na kumain pa. Nakita natin ang Heavenly Demon Squad leader na si Ulta Isik, na pinapakain ng isang babae. Ito ang anak ni Ulta Isik na si Ulharyong. Habang pinapakain niya ang kanyang ama nagsaad siya na narinig ko ang mga nakatataas mula sa maliit na Myung Palace na dumating ngayon dahil sa pagdating nila na stress ang lahat tungkol dito. Napatanong si Ulta Isik na small Myung Palace. Tugon ng anak na oo narinig mo ito ng tama. Dito nakatira ang batang pinuno. Pagkarinig niya agad na nanglisik niyang sinambit na young leader. 2 palaces? Agad siyang nagsimulang tumawa. Napatanong sa isip si Ulharyong na naiisip mo na naman ba ang nakaraan mo ano ang hitsura mo sa iyong sariling mga alaala. Naging ganito ka na simula nang makapagsalita ako. Kailangan na nating makaalis sa lugar na ito. Nang may biglang kumatok-katok sa pintuan, pagbukas ni Ulharyong sa pintuan agad niyang tinanong kung ano kailangan ninyo. Tugon ng gwardiya na ang village chief ay pinapatawag kayo. Tanong ni Ulharyong sa oras na ito, hindi ba ang kasama ng batang pinuno? Tugon ng gwardiya na walang clue anyways maghanda ka na, isama mo rin ang tatay mo. Tanong ulit ni Ulharyong na pati si tatay. Nagsaad ang gwardiya na masyado kang magsalita gusto mo bang hilahin ko siya palabas? Tugon naman din si Ulharyong na hindi. Lalabas ako saglit lang, saad ng gwardiya na bigyan kulang kayo ng oras, at dagdag niya na maghugas ka at magbihis. Napatanong siya sa isip iba ang pakiramdam ko sa nakasanayan dati. Saad niya sa kanyang ama na tumatawag ang pinuno sa tingin ko kailangan na nating pumunta. Sumang-ayon din naman ang kanyang ama. Sa isip ni Ulharyong nag-aalala ako sa mga nangyayari. Pagkatapos agad nanading silang pumunta habang naglalakad sila nakita nila ang dalawang gwardiya sa unahin ibig sabihin nararating nanayla ang kanilang patutunguhan, kaya agad na din sila pumasok. Pagkapasok nila agad na nagulat si Ulharyong dahil nakita niya ang mga tao sa nayon na dito nagsisipunta para lang magsugal. Dahil sa kanila pagtayo lang sinabihan sila ng gwardiya na ano pa ang hinihintay niyo maglakad na kayo. Kaya agad na din sila naglakad patungo sa isang silid. Pagkatapos sinabihan siya ng gwardiya na pumasok mag-isa. Napatanong si Ulharyong na ako lang. Tugon ng lalaki na sinabi sa amin ni ang chief na bigyan pa namin ng gamot ang tatay mo. Agad na nagsimulang kabahan si Ulharyong at kanyang ama. Habang hinawakan niya ang braso ng kanyang ama sinasabi niya na buti na lang nakainom lang siya ng gamot kaya sa tingin ko sapat na siya. Kaya sabay kaming papasok. Agad na nagalit ang gwardiya at sinabi niya na hindi na kita babalaan muli. Agad na lang natakot si Ulharyong kaya nagsimula na siyang bumitaw sa kanyang ama. Pagkabitaw niya agad siyang hinawakan ng kanyang ama na sinasabi huwag kang pumunta. Agad siyang hinawakan ng isang gwardiya na sinasabi na bakit ginagawa ito ng matandang geezer na ito. Ibibigay namin sa iyo ang iyong mga gamot sinasabi ni Ulta Isik na hindi. Sinigawan siya ng lalaki at tinanong ano ang ibig mong sabihin na hindi. Gusto mo itong kalokohang ibinigay sa iyo? Agad niyang tinignan ang isang supot, at bihuhus pa ng gwardiya ang laman nito sa kamay niya. Pagkakita niya ng druga agad siyang nanakbik na nagsimulang maglaway, kaya agad na din niyang binitawan ang kamay ni Ulharyong. Kaya nagulat na lang talaga siya, habang inaakay ng isang gwardiya ang kanyang ama sinabihan siya ng isang gwardiya na ano pang hinihintay mo, hinihintay ka na ng chief sa loob, kaya wala nang si Ulharyong kung hindi napaiyak. Kahit na pinabayaan na siya ng kanyang ama dahil sa droga inisip niya parent ito na sinasabi sa kanyang isip na ama hintayin mo ako babalik ako. Pagpasok niya bumungad sa kanya ang village chief.
Nagtatanong ito ang unang pagkakataon mo dito. Dagdag niya na umupo ka kahit saan. Tugon ni Ulharyong na okay lang ako. Nagsaad ang chief, ang iyong ama ay matigas ang ulo sa una tulad ng ama tulad ng anak na babae. Agad pagkatapos nilapit niya ang kanyang muka kay Ulharyong. At si Ulharyong na tinanong sa chief na tatakot na muka na bakit mo ako pinatawag. Pagkatapos nagsimulang hamasin ng chief ang muka ni Ulharyong na nagsasabing natatakot ka ba? Bakit ka nanginginig ka madalas na tayong magkita? Ano ang aking mga kamay na masyadong marumi para sa iyo? Ang iyong katawan ay magiging madumi rin sa lalong madaling panahon. Sobrang lungkot ko na kailangan kong humiwalay sa hinog mong katawan. Agad niyang hinawi ang kamay ng chief at tinanong sa nagtatakot na mukha na ano ang pinag-uusapan mo kung ano ang sinusubukan mong gawin sa akin? Saad ng chief na nakalimutan mo na ba ang kabutihang loob ko sa pag-aalaga hanggang ngayon? Nabubuhay ka lang dahil sa akin at binibigyan kita ng pagkakataong bayaran ako. Sinabihan siya ni Ulharyong na lumayo ka. Sinabihan siya ng chief na ikaw ay walang utang na loob na asong babae. Iniwan mo ang iyong ama upang mabulok. Kahit na alam mo ang tama. Tinanong niya si Ulharyong kung mali ba siya, pero hindi nakasagot si Ulharyong. Tinanong siya ng chief na gusto mong makaalis sa lugar na ito kasama ang iyong ama. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Tanong ni Ulharyong na hindi naniniwala na talaga. Tugon ng chief, syempre wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa inyo. Pwede kayong umalis anytime. Gayunpaman ngayong gabi kailangan mong pumunta sa kwarto ng young leader. Habang sa isip ni Ulharyong na ang young leader may pagnanasa siya sa mga babae at nananakit ng mga tao ayon sa gusto niya, tinitawag siyang little lustful ghost. At kung hindi ako pupunta, tanong ni Ulharyong. Tugon ng chief na well, ano ang magagawa natin? Dahil ang tatay mo ay may utang sa amin ng 1,000 silver nyans. Ipagbibili ka na lang namin sa isang bahay aliwan. Dinagdag niya, isipin mo ang dami ng gamot na nainom ng tatay mo. Hindi mo akalain na libre pala. Habang hinawakan niya ang tinggi ni Ulharyong, nagtanong siya na sa tingin mo ba magiging madali para sa iyo na makalabas sa Tear Creek Village? Kitang-kita kung anong kapalaran ang naghihintay sa iyo dito. Sino ang nakakaalam? Baka magustuhan ka ng batang pinuno at kunin ka bilang kanyang mistress. Wala na siya nagawa kung hindi maiyak. Tinanong siya ng chief, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng pagbabago ang pag-iyak? Gusto mo bang makita ang iyong ama na nawawala ang lahat ng kanyang mga paa o kung ano pa man? O puputulan ko na lang lahat ng paa niya ngayon? Pagkatapos sinigaw niya, may tao ba sa labas? Kaya agad natakot si Ulharyong at nagsabi siya na gagawin ko ang sinasabi mo, Placey, wag mong saktan ang tatay ko. Ngiting sinabi ng chief, tingnan mo, ganyan ka dapat sumagot. Malapit na magdilim, humanda ka kaagad, at mas mabuti kung wala kang sasabihin na hindi kailangan mamaya. Marami ka nang narinig tungkol sa batang pinuno. Ayaw niya sa mga taong kumakapit sa kanya. Kung gusto mong panatilihing buo ang iyong buhay, siguraduhin mong isaisip mo ang sinabi ko. Wala nang nagawa si Ulharyong kung hindi umiiyak papaalis. Pagkaalis ni Ulharyong, nagsaad ang chief na tiyak na matutuwa ang batang pinuno sa mga paninda sa pagkakataong ito. Kailangan lang natin siyang ibigay bukas kung pinamamahalaan nating ibenta ang mga kalakal sa tuktok ng araw. Pagkatapos agad siyang tumawa ng malakas. Lumipat ang ating eksena sa ating bida kung saan hinahatid siya ng isang utusan sa isang hiwalay na bahay. Pagkapasok ng bida, agad na din nagpaalam ang utusan sa kanya. Habang pagpasok niya, napansin niya agad na ang silid na ito ay napakagandang pinalamutian. Napaisip siya na napakahirap ng nayon na ito, kaya walang dapat manloob ng mga bandido. Paano sila kumita ng pera? Maaaring ito ay mga psychedelic na gamot, batay sa doktrina ng New Culto, maliban sa palasyo ng Lason, alinmang iba pang lugar na gumagawa ng mga gamot ay mahigpit na haharapin. Kung ang mga tagasunod ng culto ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga at napipilitang gumawa ng mga droga, kung tama ang hula ko, ang pakikitungo sa Ulta Esek ay kailangang dumating mamaya. Hindi ko maaaring palayain ang punong nayon. Ngunit wala pa rin akong natuklasan na anumang ebidensya nito kahit na pagkatapos isang araw sa baryong ito.
Para makakuha sila ng isang nayon na libu-libong tao ang nalululong, kakailanganin nila ng malaking lugar para makagawa ng mga droga. Gayunpaman, walang mga bakas ng naturang lugar na umiiral. Habang nakaupo siya, may nagtatanong sa labas ng pintuan kung okay lang ba na pumasok ako. Oo naman, pumasok ka, tugon ng bida. Pagpasok niya nakita natin na ito pala si Ulharyong. Agad tinanong ng bida kung sino siya. Tumugon din naman siya na sinabing pangalan niya ay si Ulharyong. Napasambit siya na Ulharyong, sa isip niya na ang mga kultong demonyo ba ay may napakaraming kagandahan. Kadalasan, ang babaeng alilang babae sa maliit na palasyo ng Myung ay isang kagandahan din, lahat sila ay napakaganda. Pero bata pa siya. Parang kapatid ko na siya. Nagsaad ang babae na yakapin mo ako. Hindi naman maintindihan ng ating bida kung ano ang sinabi nito. Sabi ni Ulharyong na hawakan mo ako sa iyong mga bisig, pero napatanong ang bida kung bakit. Agad din naman niya napagtanto na tiyak na pinadala siya ng punong nayon. Ano ang dapat kong gawin? Kilala ako bilang ang munting malabag na multo, kaya hindi ko siya maiiwasan ng hindi naghihinala. Habang nagtatanggal na ng damit si Ulharyong, sa isip ng bida na hindi ko dapat ito gawin dahil labag ito sa aking mga prinsipyo, kaya hindi ko ito magagawa. Nang may agad na lang nakialam sa kanila, at pinagpapatay ang mga ilaw, kaya agad niyang itulak si Ulharyong sa kama. Litong tinanong ni Ulharyong na bakit ka nagkakaganyan, pero pinatahimik lang siya ng bida. Napatanong ang bida sa isip, ikaw ang humiling sa akin na hawakan ka sa aking mga bisig, kaya bakit mo ako tinitingnan ng mga mata? Hindi naman ako ganoong klase ng tao. Kaya tinanong niya si Ulharyong kung natatakot ka ba sa akin? Tugon ni Ulharyong, sinabihan siya ng bida na hindi iyon ang sinasabi ng iyong mukha. Nanginginig siyang tumugon na nagsasabi ako ng totoo, hindi ako natatakot. Napabuntong hininga na lang ang bida, at tinanong kung pumunta ka ba dito kahit alam mo kung sino ako. Tanong ni Ulharyong na hindi ba ikaw ang batang pinuno? Kilala rin ako bilang ang Little Lustful Ghost. Kung darating ka kahit alam mo iyon, sigurado akong handa ka na sa susunod na mangyayari. Tingnan natin kung gaano ka kahusay. Tinanong ni Ulharyong na ano ang gagawin natin, pero tinanong din siya ng bida kung bakit mo ako tinatanong ng ganyan. Di ba pumunta ka dito para gumawa ng isang bagay? Gawin natin yan, bagay na yan. Tugon ni Ulharyong na pero paano? Tanong ng bida na nandito kami para magsaya. Ano ang mahalaga kung sino ang nagpasimula nito? O napilitan kang pumunta dito? Agad na tumugon si Ulharyong na hindi, kaya napatahimik ng ang bida. Sabay na gumalaw siya, kaya napatanong na lang si Ulharyong na kung anong ginagawa mo. Tanong ng bida na bakit ka ba nanggugulat? Dahil nananatili ka lang, I guess I have to make the first move. Tugon ni Ulharyong sa nahihiyang boses na mangyaring bigyan ako ng ilang oras upang maghanda. Tinanong niya si Ulharyong na ikaw ang unang humiling na yakapin kita, pero ngayon gusto mo ng oras para maghanda. Pinagtatawanan mo ba ako? Tugon ni Ulharyong habang nahihiya na hindi yun. Dahil sa first time ko lang, agad na pabuantong hininga na ang bida tapos sinabihan na niya ito na bumalik na. Agad din naman nagtak-anji humang ng tawad si Ulharyong sa bida. Saad ng bida na sabi ko bumalik ka. Wala akong interes sa mga babaeng walang karanasan na tulad mo. Pero agad siyang hinawakan ni Ulharyong sa braso habang nahihiya niya itong hinawakan ang bida. Tinanong siya ng bida kung ano ang ginagawa mo. Layunin mo bang yumaman sa pamamagitan ng pagpapalipas ng gabi sa akin? Galit na tumugon si Ulharyong na hindi iyon ang tungkol dito. Tinanong siya ng bida na kaya. Tugon ni Ulharyong niya na ako ang gustong magtanong sa iyo, kaya sinigaw niya na bakit mo ito ginagawa sa akin? Magagawa mo lang ang gusto mo sa akin at gawin mo ito. Nagsaad ang sinabi ko na sa iyo. Hindi ako interesado sa isang tulad mo, pero tinanong siya ni Ulharyong na interesado ka ba kung ako ang magsisimula noon? Agad pagkatapos sinimulan niyang yakapin ang bida. Tinanong siya ng bida, anong ginagawa mo? Tugon ni Ulharyong na ginagawa ko ang gusto mong gawin ko. Sinisigaw ng bida na hayaan mo ako. Hindi ako makakagawa ng isang mahusay na trabaho? Ito ba ang ibig mong sabihin? Forget it. Huwag ka lang lalapit,
dahil sa kanilang pagpipilit na dalawa napunta parent sila sa sitwasyong kung saan ang lalaki ay nakahiga sa babae, habang nagkakatinggan silang dalawa, nagsalita si Ulharyong na gawin mo na ang gusto mo sa akin. Habang sa isip ng bida na bakit pakiramdam ko ako ang kriminal dito, pagkatapos nagsaad ang bida na ako yung tipo ng tao na papatayin ka kapag hindi mo ako nasiyahan, hindi lahat ng tao, pati ikaw. Kaya tinanong niya ito kung hindi ka ba natatakot sa akin, umiiyak na tugon si Ulharyong na natatakot ako dahil sa takot ko. Ngunit nais kong gawin ito kasama ka, batang pinuno, hindi dapat nating gawin ito. Napasabi siya na sige gagawin na natin dahil desperado ka na. Pagkatapos agad niyang niyakap si Ulharyong. Pagkayakap niya agad niyang pinatmaan ang mga acupressure point nito para patulugin muna siya. Habang sa isip niya na ang pagiging nasa demonyong kulto ay hindi madali. Samantala pagkagising niya agad niyang nilingan-lingon ang kanyang sarili. Pagkatapos nagsalita ang bida na gising ka na pala. Habang sa isip niya mukhang hindi niya alam na na-knockout ko siya. Pero don't worry wala akong ginawa sa'yo. Pagkatapos tinanong niya ito na ginawa ko ang hinihiling mo, gumon ka na ba ngayon? Pero nanahimik lang si Ulharyong bilang tugon. Sa ilang sandali nagsaad siya na may isa pa akong hiling. Napaisip ang bida na request kung ano ang gusto niya para sa kanya na gumawa ng isang bagay na kalokohan. Pagkatapos tinanong na niya si Ulharyong na napakahalaga ba ng kahilingan na iyon na kailangan mong ayalay ang iyong katawan sa akin? Tugon ni Ulharyong na oo, ito lang ang paraan. Sinabi niya sa bida na kailangan kong ayalay sa iyo ang kaawa-awang katawan ko para magawa ko hindi na niya natuloy dahil naiiyak na siya, habang sa isip ng bida na bagamat walang nangyari sa kanya, hindi pa niya alam, malamang na sobrang nasaktan siya. Pagkatapos agad na nagpasalamat si Ulharyong sa young leader. Tugon ng bida na bakit ka magpapasalamat sa taong dumihan ng katawan mo. Sabi niya sa isip niya na anong matuwid na babae, luhang-luha niyang sinabi sa bida na naparito ako dahil gusto kong iligtas ang aking ama. Agad siyang nagulat pagkarinig ng sinabi niya, pagkatapos tinanong niya na ang tatay mo. Tugon ni Ulharyong oo pakiusap ko sa iyo. Sa isip niya na napakawalang ingat, pagkatapos tinanong niya si Ulharyong na wala ka bang muwang o hindi mo pa narinig kung ano ako, dinagdag niya na bakit mo iisipin na pakikinggan ko ang iyong kahilingan. Naisip mo ba na ang iyong katawan ay worthy, nang laki na lang ang mata ni Ulharyong sa kanyang naririnig sa bida, pero agad din siyang nagsaad sa bida na wala akong iba kundi ang katawan ko, gagawin ko lahat ng gusto mo, pakiusap. Saad ng bida na ang isipin na lalapitan mo ako ng ganoong karumal-dumal na pag-iisip, napakasamang mong asong babae, dahil sa mga sinasabi ng bida agad nang nagsimulang umiiyak si Ulharyong, habang sa isip niya na naiintindihan mo ba ngayon, kung gaano ka walang ingat at hindi matalino ang iyong desisyon, pero agad na nagsaad ang bida na dahil mayroon akong ilang oras, papakinggan ko ang iyong kahilingan. Kung sakaling ang iyong kahilingan ay hindi makapukaw ng aking interes, maaari kang mapunta bilang isang parusa. Sige sabihin sa akin ang iyong kahilingan, pero nakatulala lang si Ulharyong sa kanya. Kaya tinanong siya ng bida na bingi ka ba o pipi ka, dapat ko na lang bang putulin ang walang kwentang ulo mo ngayon? Pagkatapos agad na nagsalita si Ulharyong na sinasabi niya na mayroon akong ama na hindi malinaw ang pag-iisip. Kung wala ako sa tabi niya, hindi siya mabubuhay tulad ng isang normal na tao. Saad ng bida kaya. Nagmamakaawa siyang nagsabi na kahit na kami ay hamak na tao na hindi man lang karapat-dapat na maging tantungan mo. Ako at ang aking ama ay gustong mabuhay. Bagamat hindi gaanong kalakihan ang katawan ko, tanggapin mo naman ako bilang manliligaw. Pagkatapos tinanong siya ng bida na ano ang pangalan ng iyong ama. Sa una hindi niya pa naintindihan pero kalaunan, sinabi niya ang kanyang apelyido ay Ul, at ang pangalan niya ay Taesik. Pagkarinig niya agad na nagulat ang bida na patanong siya na Ul Taesik. At sabay na nagkaroon ng katahimikan sa silid, pagkatapos sinasabi ni Ulharyong at sa gayon ay napunta kami kung nasaan kami, agad na paiyak, habang sa isip ng bida ang sitwasyon ay mas mabangis kaysa sa naisip ko.
Agad siya nagsaad kay Olhar yung nabalita ko hindi ka na mag-alala at magpahinga ka ng mabuti pagkasabi niya nito agad na niya itong pinatulog. Pagkatapos may nakita siyang isang supot sa isip niya na ito ang droga na ipinakain nila sa kanyang ama. Agad pagkatapos umalis na siya sa silid at tumungo siya sa silid ni Yaltek na datnan niya pa itong natutulog maya agad niya itong tinawag. Agad din naman nagisimang si Yaltek pagkatapos tinanong ni Yaltek ang bida ano ang ginagawa mo gising sa oras na ito? Ito ba ay isang bagay na urgent? Tinanong ng bida si Yaltek kung alam mo ba kung ano ito? Tugon ni Yaltek na nakita ko na ito sa isang lugar. Tinanong ni Yaltek kung saan mo nakuha ito. Batay sa kulay nito, mukhang medyo mahalaga ito. Tanong ng bida na ito ba ay mga psychedelic na droga? Tugon ni Yaltek na oo, sila ay kaya alam mo rin ang tungkol sa kanila. Dati mong nasisiyahan sa pagkuha ng mga ito sa nakaraan, batang pinuno, habang ang bida pagkarinig naging iwan na lang ang kanyang muka dagdag ni Yaltek na naparusahan ka ng mabigat dahil dito at na-grounded ka pa, hindi ito makukuha kahit saan maliban sa Poison Palace. Pagkatapos pinagtawan siya ni Yaltek, at sinabi niya na may naalala lang ako. Sa palagay ko ay noong ikaw ay mga 14 na taong gulang. Sinunog mo ang Poison Palace hanggang sa lupa pagkatapos uminom ng mga psychedelic na gamot. Noong panahong iyon lumabas ang Palace King na naka-underwear lang, habang tatawang, sa isip ng bida na masyadong maraming alam ang bastos na ito tungkol kay Chienzo noon. Dahil sa napapahiya na siya sinabihan niya si Yaltek na subukan. Napatanong si Yaltek na subukan ng ano pagkatapos tinuro ng bida ang supot at sinabi na ito. Tugon ni Yaltek ako na come on paano ko ito ubusin. Pagkatapos tinaas ni Yaltek ang kanyang 3 daliri at nagsasabi na 3 bagay lang ang hindi ko gagawin. Una sa pagsusugal. Pangalawa labis na pagpapakalasing sa alak. Pangatlo sa droga. Kaya sinabi ni Yaltek sa bida na mangyaring huwag hilingin sa akin na gawin ang alinman sa mga ito. Pero tinanong siya ng bida na ikaw ba ay mula sa Orthodox sects? Ano ang gagawin mo kung hindi mo gagawin ang alinman sa mga iyon? Pagkatapos sinabihan parent siya ng bida na ikonsume ito? Pero tinanong lang siya ni Yaltek na hindi. Sa tingin mo baliw ako? Pero agad nang niyang sapilitang pinapunta kay Yaltek ang droga. Kaya dun wala nang nagawa si Yaltek kung hindi sapilitang may konsume ang droga. Dahil sa droga naging UB na ang kanyang muka. Pero may lakas pa siyang magbiro sa bida, habang ang bida sinasabi sa isip niya na ako ay isang uri ng tagalabas, kaya hindi ako magdaramdam ng anumang sama ng loob o gagawin ko sa iyo. Nagsaad ang bida na nagsimula itong kumuha ng mga epekto ng napakabilis. Anong mapanganib na produkto ito? Habang si Yaltek mukhang lasing na ang kinikilos kaya humuhingi na lang ng patawad kay Yaltek sabay inatake niya ito sa likod para patulugin. Sa isip niya na nawala ko ang mga epekto ng gamot sa aking panloob na enerhiya. Dapat walang adik sayo ng side effects. Pagkatapos nagsaad siya na village chief tinahak mo ang isang landas na hindi mo dapat tinahak.